him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city which was sinners, and she knew that Jesus had at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Verse 38, and stood at his feet behind him weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. Now when the Pharisees which had bidden him saw it, they spake within himself, saying, This man, if he were a prophet, would know what manner of woman this is that touched him, for she is a sinner. Verse 14, Jesus answering said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he said, Master, say on. There was a certain creditor which had two debtors, and one owed 500 pence, and the other 50. Verse 42, and when they had nothing to pay, he frankly forgave them. But tell me therefore, which of them will love him most? Simon answered and said, I suppose he to whom you forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. Verse 44, and he turned to woman and said unto Simon, See thou this woman? I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears, and wiped them with the hairs of her head. Verse 46, my head with oil thou didst not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Said he, Your sins which are many are forgiven, which you love much, but to whom little is forgiven, some loveth little. Verse 48, and he said unto her, Thy sins are forgiven. Who is it that forgiveth sin also? Verse 15, let's read all together. And he said to the woman, Thy Thy faith faith hath hath saved saved thee. Go in peace. Tayo po ay panandaliang yumuko at pumikit at manalangin. Dakilan ng Diyos na marami po na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa privilege and opportunity na makapag-devotion po sa gabi po. Sa umaga po nito, dalangin ko po Panginoon Diyos na wala pong ibang maitaas sa kaligitnaan po na ito, kundi kayo po Panginoon. Itago niyo po ako at kayo po ang mag-glorify po Panginoon. Wala po akong kakayanan to interpret your words. I don't have wala po akong karapatan, wala po akong kakayanan na maintindihan po ang inyong salita, pero kayo po ang magbibigay po ng Panginoon sa amin. And may we ask you to give us wisdom, pagin din po sa amin pong mga bisita, pagin din po sa amin pong mga kapatiran sa Zoom na nakikinig. May you give them wisdom to understand your words, at yung pong lesson na matututunan po namin ay may apply po namin sa aming pang-araw-araw. At Panginoon, kung ano man po yung marinig po namin po, Panginoon, ngayon, ay mag-inculcate po sa aming pong buhay po, Panginoon Diyos. At muli po, ano man po yung mga bagay na aming pong nagagawa, Panginoon, sa isip, sa gawa, sa aming puso, Panginoon, inilalapit po namin ito na bigyan niyo po kami ng kapatawaran po, Panginoon. Upang sa ganun, yung salita niyo po ay maintindihan po namin. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. At tayo po ay makakaupo na. So, tayo po ay magsimula na po sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. At as we continue our study in the book of Luke, at nasa chapter 7 na po tayo, no? At kagaya nga po nung nabasa natin dito po sa chapter 7, kung ating pong babalikan, introduction po muna tayo para po mas maunawaan po natin yung takbo ng storya. Dito po, before ng ating pong main text, kung babalikan po natin yung finish po ni Brother Marvin Manuel, noong Tuesday prayer meeting, sa verse 31,
to 35, makita po natin na Jesus Christ criticize his generation po, no? Bakit niya criticize? Ito po kasi yung nag-share po ng ang Panginoon ng good news sa kanya pong bayan, which is ito po yung mga Hudyo, ito po yung mga Pharisees. But the problem for them is they rejected, ano? If you look at your Bible, sa verse 30, but the Pharisees and the lawyers rejected the counsel of God against themselves being not baptized, ano? So dito po kasi, nung nangangaral po ang Panginoon, hindi po nila matanggap sa kanila na separated po sila sa mga Gentiles, sa mga makasalanan. Ang mga Hudyo po kasi, sa tingin po nila ay sila po, porque sila po yung the chosen of God, eh hindi na po sila nagkakasala. Kaya nag-share po ang Panginoon sa kanila, nag-share po na kailangan, maski sila po yung mga Hudyo, mga pinili po ng Diyos, kailangan pa din nilang dumaan sa repentance. Naiintindihan po ba natin? Which is, hindi po nila matanggap yun kasi nakikita na ng mga Hudyo, mga Pharisees, na bakit yung mga Gentiles, yung mga makasalanan, nagpapabaptize. Sila yung sumusunod. So nakita nila, hindi tayo belong dito sa mga makasalanan. Yun yung thinking ng mga Hudyo eh. Because if we could see here, sa ating context, about Pharisee po, ano, kilalap naman po natin sa mga Pharisee, they are the Bible experts. They know about the Bible. Sila po yung nag-aaral po ng salita ng Panginoon. Ano? Kumbaga, mataas yung kanilang pride, mataas yung dahil sa alam nila yung salita po ng Panginoon. Ayaw nilang makinig sa ibang medyo ng Panginoon, which is the gospel, ano? Na kailangan nilang mag-repent at tanggapin si Jesus Christ as their own Lord and personal Savior. Pero yun nga, kaya dito po makita po natin sa verse 32, ang sabi po ng Bible, if you look at your Bible, verse 32, we have piped unto you, and ye have not danced. We have mourned to you, and ye have not wept. Nasa harap nyo niya yung Misaya na hinihintay ninyo. Nasa harap nyo na yung Savior na sinasabi ni John. Kasi dito po sa Luke, ito po yung pinopiside po na about yung kay John. Kung if we look, babalik po tayo sa chapter 1. Pinopiside nila about kay John na sa John ay sa yung mag-witness sa Messiah. So yun po, to make the long story short, alam na nila na sinabi na ni John na si Jesus Christ yung Messiah, pero dahil sa kanilang, ang reason po ng mga Pharisees, because Jesus Christ is a friend of publicans, sinners, ang tingin po nila kay Jesus Christ, sinners din, ano kaya ayaw nilang makinig sa Kanya. Pero hindi nila alam ang totoo, why they are blind, bakit bulag itong mga Pharisees? Because they don't want to accept that they are sinners too. Naintindihan po natin? Dahil, bakit po bulag itong mga Pharisees? Because they don't want to accept that they are sinners too. Ayaw nilang tanggapin na sila ay makasalanan. At ito po yung danger pag hindi po natin ginawa ito, yung hindi po natin aminin sa ating sarili na tayo makasalanan. Hindi po natin makikilala ang Panginoon. Hanggat di po tayo nagpapakumbaba sa Panginoon at hindi po natin isusuko yung ating pong buhay sa Kanya, never tayo makakaintindi ng salita ng Panginoon. Hindi po natin maintindihan ang salita po niya. Kaya sabi nga po ng salita po ng Panginoon sa Luke chapter 19 verse 10, if you have time, pwede niyo pong isulat, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Wala pong humanap sa Diyos at yun po yung katotohanan. No? Wala pong humanap sa Diyos. Brother Kafil, I heard about Brother Kafil, how you know about the church. Of course, some people or God used people to share the gospel, right? Brother Kafil? And the truth is, no one seek God. If you look at your Bible, Romans chapter 3, verse 9 to 11, buklatin po natin, Romans chapter
3 verse 9 to 11, dito po makita po natin pwede po bang pakibasa po, Brother Ben po? Brother Benji, ako kayo? Amen. Romans chapter 3, verse 9 to 11. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's 3. 3, 9, Romans 3, 9, verse 9 to 11 po. 3, 9 to 11. Opo. For we are laborers. Ay, sa Corinthians pala ako. Sorry po. Yan. Romans chapter 3, verse 9 to 11. What then? Are we better than they? No, in no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Amen. Thank you, Brother Benji. So malinaw po sa sinasabi po ng Panginoon na wala pong humanap wala pong humanap talaga sa Panginoon. Maski po ako na tumatayo po dito sa pulpit, wala pong nag-share po sa akin ng good news. Hindi niyo po makita dito. And salamat po sa Panginoon sa taong ginamit niya po to share the gospel today. And praise the Lord sa mga pastor na nagtsaga sa akin na nag-Bible study. Dahil kung hindi po nila, if they didn't share the gospel to me, nasaan po kaya ako ngayon? No? Malamang nakikisama na ako nagiinuman, tuloy-tuloy yung, siguro, hindi ko may imagine po yung aking buhay pa, no? And let's proceed po, At ang sabi po niya dyan sa verse 9, sa binasa ni Brother Benji, for we have before proved both Jews and Gentiles that they are all under sin. So dito po, nung nagsishare po ang Panginoon sa mga Hudyo, ina-explain niya, ito po yung thinking ng mga Hudyo, hindi po sila exempted po sa lahat sa kasalanan. Sa mga Hudyo. Pero sabi po ng Panginoon sa kanila, no, kailangan nyo pa rin dumaan sa repentance. Pagsisi, tanggapin na sila ay makasalanan, pagsisihan yung mga nagawa ng kasalanan, at tanggapin si Jesus Christ. But the problem for them is they are blind. Sila ay bulag. Bakit sila bulag? Dahil ayaw nilang tanggapin na sila ay makasalanan. So dito po sa ating text, nating pag-aaralan, tayo po magsisimula na sa Luke chapter 7 verse 36 to 50. At ang main passage po na aking i-devotion ay ang verse 47. If you look at your Bible, Luke chapter 7 verse 47. Wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven, the same loveth little. At dito po sa main passage po nito, may makikita po tayong tatlong karakter po. Una, a Pharisee. Pangalawa, the woman, a sinner woman. At ang pangatlo, Jesus Christ. Nawa po ay nakakasunod po tayo, And dito po, unahin po natin ang Pharisee. Who is Pharisee? The Bible expert. Sila po yung nakakalang salita ng Panginoon. Sila po yung nag-aaral ng salita po ng Panginoon. If you look at your Bible, verse 36, and one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to eat. So, ibig sabihin, meron pong isang Pharisee. Siguro po, nung nag-preach po ang Panginoon sa mga Hudyo, sa mga Pharisee, siguro meron pong naririnig niya po nag-preach itong ang Panginoon sa Kristo. At kung babalikan po natin yung previous verse, Jesus criticized this generation, masasakit po yung sinasabi niya ni Jesus Christ dito Siguro, tumatapak po sa kanyang puso yung mga sinasabing word of God na sinasabi ng Panginoon. Kaya dito po sa verse 36, if you look at your Bible, a Pharisee, and one of the Pharisees desired him that would eat with him. Kung makikita niyo po yung the word that desire, meron pong isang Pharisee na nagngangalang Simon, ang nag-decide na iimbatahan si Jesus Christ sa kanyang tahanan.
The word desire, yung salitang desire po is to ask question, to beg, to beseech. So, ibig sabihin, ah, meron siyang itong tao, itong Pharisee po na ito, meron siyang, he is a seeker of truth. Siya po ay nagsasaliksik, Siya po ay nagsasaliksik ng katotohanan. Marahil isa po siya sa marami na nakinig po ng teachings ng Panginoon. At makita po natin, and Jesus went into the Pharisee's house. Yung pong invitation ni Simon na Pharisees ay inimbitahan po ng Panginoon. In-accept po ng Panginoon. Now, ang Panginoon sa Kristo po, sa bawat place po na may puntahan niya, meron po siyang purpose kung bakit siya pumunta. Nag-gets po natin. Hindi po pwedeng ang Panginoon po ay pumunta lang sa isang place na wala po siyang purpose, wala po siyang gagawin. So, ibig sabihin, meron pong purpose. At ang makikita po natin na isang purpose po dito is to awakening him. Sino po? The Pharisee. Meron pong purpose ang Panginoon para sa po ay siya ng gospel. Kasi dito po sa ating main text, wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But to whom little is forgiven. At itong tinutukoy po na but to whom little is forgiven, ito po itong tumutukoy kay Simon ng the Pharisees. At dito naman po sa verse 37, and behold, the woman in the city which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, he brought an alabaster box of ointment. So dito po makita naman po natin nung makita po, nung malaman po ng babae na makasalanan na ang Panginoon sa Kristo po ay nagpunta sa bahay po ng Pharisee. What she did? Siya po ay pumunta po sa bahay po ng Pharisee, At isa pong sa mga Hudyo po, if they are invited or pag ikaw ay hindi inimbitahan, ay sa atin nga lang po pag hindi ka inimbitahan, tapos pupunta ka, nakakahiya, di ba? Pero ito pong babae po nito, bakit kaya nung nalaman niya na nandun ang Panginoon sa Kristo sa bahay ng mga Pharisee, ay siya po ay nagpunta. Makita po natin yung kanya pong love, na mayroon po siyang purpose kung bakit siya pupunta doon, itong babae makasalanan ito. At makita po natin, meron po siyang dala-dala na alabaster box. Pag sinabi pong alabaster box, ito po ay isang klase ng pabango na very precious, very expensive. Kasi lagayan pa lang po, yung alabaster box kasi, lagayan ito ng pabango na talagang iingatan. At ang value nito, according po sa salita po ng Panginoon in John chapter 12 verse 3, dinescribe po ni John kung gaano mahalaga po ito, very costly. Kaya nag-search ako ng pabango sa internet, nag-try ako nag-search. Nagulat ako, sinerch ko yung pinakamahal na pabango sa buong mundo. Nagulat ako sa price. Sabi ko, ganito palang klase ng pabango. $1.8 million. Sino bibili ng gantong kamahal na pabango? At itong babae po na ito, pero illustration lang po, hindi naman po sinabi na gano'n yung price. Pero describe po kasi na yung alabaster box ay very costly. In Matthew chapter 26 verse 7, describe din na itong alabaster box ay po ito ay very precious. Ibig sabihin, sa babae po na ito, ay mahalaga po sa kanya yung lagayan ng pabango na yun. Marahil itong babae po na ito, as the Bible described, behold, the woman in the city which was a sinner. Which was a sinner. Ibig sabihin, wala naman po sinabi kung ano po yung kasalanan na kanyang ginawa. Pero makita po natin, dinescribe po ng Bible, which was a sinner. So yung normal na kasalanan ng isang babae, hindi ko na po sinasabi babae nang po nagkakasal. Dito na tinutukoy. Lahat po tayo ito tinutukoy po niya. We are the sinners. Pero dinescribe lang itong babae na to dahil siguro, ano po ba yung pinaka-worst o pangit tignan na gawin po ng babae? Let's say example, he is a prostitute.
sinner po yun. Yun yung pinaka hindi magandang tingnan pag yung ang babae ay meron siyang ganung ano po tawag na trabaho, di ba? Pero describe ng Bible, he was a sinner. Pero makita po natin dito na nung nalaman niya na ang Panginoong Kristo ay nandun sa Pharisees, dala-dala niya po yung alabaster box. At sa verse 38, and stood at his feet behind him weeping and began to wash his feet with tears. Sabihin, umiiyak. Habang nagpupunta itong babae doon sa bahay po ng Pharisees, umiiyak siya. At ang symbol po nitong iyak po na ito, hindi po ito yung iyak na dahil siya po ay sinaktan, kundi umiiyak po siya sa tuwa. Why? Because, gawin na lang example siguro marami ay nakarinig din ito ng salita ng Panginoon na gospel. Kasi mamaya makita po natin yung example dito po sa parabola. Umiiyak po siya at dala-dala niya yung mahalaga sa kanya. At yung alabaster box, pag hindi mo yun binasag, hindi yun sisingaw. Kailangan yung basagin mo kasi alabaster box eh. Kasi sa panahon po natin ngayon, bottle, di ba? Yung babang spray na. Noong panahon, alabaster box talagang nakalagay sa seal. Yun. Hanggang hindi mo binibitak yung alabaster box na yun, hindi mo magagamit. Sa atin ngayon, spray na lang po eh. Pero makita po natin dito, bakit kaya ganun na lamang po yung kanya pong desire na makita ang Panginoong Kristo. Pati yung mahalaga sa kanya, binigay niya. Amen? Dito sa verse 38, 38, dito na po tayo. And did wipe and kiss his feet and anointed them with the ointment. So dito po makita po natin, once na binuksan mo ang isang mamahaling pabango, once na binuksan po natin ang mamahaling pabango, kahit patak lang po si very cost nito eh. At yun sa pinaka-binabayaran sa pabango. Sa patak lang talagang nag-i-spread yung bango niya, di ba? So yung mga Pharisee, nung ginawa ito ng babae, yung attention ng mga Pharisee sa babae na focus. Bakit na ginawa yun? Bakit niya ginawa sa Panginoon yun? Ginawa sa kay Jesus yun? At makita po natin sa verse 39, when the Pharisee which had bidden him saw it, he spake with himself. Take a look with the word, he spake with himself. Hindi po ito nagsalita. Kumbaga parang ano lang eh. Kumbaga nag-isip lang sa sarili niya, bakit kung talagang itong ang Panginoong Kristo, si Jesus Christ ay propeta, bakit siya nakiki-halibulo sa mga sinners, sa mga kasalanan? Yun yung sabi po ng Bible. Nag-isip lang siya, pero makita po natin dito sa verse 39, verse 40, and this answer said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. Ibig sabihin, nakikita po ng Panginoon po yung iniisip po natin. At hindi lang po, kasi may mababasa po kayo dyan, baka may misinterpret po ninyo sa verse 39. If he were a prophet, would have known who and what manner of woman is this that touched him. Sa pong patutuhanan na Jesus Christ is more than a prophet. He is a God. Amen? Kasi dito, nabasa niya yung isip ni Simon na Pharisees eh. Kaya dito, meron pong isang parable. At ang parable po na ito, ang pag sinabi kong parable, pag nagsasalita po ang Panginoon sa ng parable, ibig sabihin, meron pong gusto iparating yung Panginoon sa kanya. Meron pong teachings, meron pong kapupulutan ng aral po yung sasabihin po ng Panginoon. See how he deal with his critics. Paano i-deal ng Panginoong Kristo yung critics? Pharisee. They know about the Bible. They know about, alam sila yung nag-persevere sa kanya. Pero dito, gumamit siya ng parable. Dito makita po natin na Panginoon sa Kristo, napakatalino niya po. Jesus used a parable to illustrate the truth. Ang parable po, ginagamit po ng Panginoong sa Kristo para po mas lalong luminaw para sa mga nagsisik.
At meron pong kapupulutong aral. At ang sa verse 40 to 43, meron pong parable. Sabi niya po niya, and Jesus answered and said unto him, Simon, I have somewhat to say unto thee. And he said, Master, say on. There was a certain creditor which had two debtors. The one owed 500 pence, and the other 50. And when they had nothing to pay, he promptly forgave them both. Tell me therefore, which of them will love him most? Dito kung makita po natin dito, Simon answered, said, I, I, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, Thou hast rightly judged. So gumamit po ng parable ng Panginoong Kristo to illustrate the truth. Hindi po ito yung talagang utang po na tinutukoy yung parable. Kasi sabi niya, meron dalawang nagkautang. Ngayon, nung wala silang pambayad, ang ginawa ko nung nagpautang, inansel niya yung utang. Kasi hindi nila kahit bayaran eh. Siguro sobrang laki. Ngayon, merong isang malaki yung utang niya, talagang malaki yung utang niya. Tapos meron naman maliit. Nung pinatawad sila nung nagpautang, ayun sabi niya kasi, sino yung mas lalo magmamahal sa nagpatawad? Ang sagot ni Simon, of course, Lord, of course, yung po malaking utang. So dito po, mapapansin po natin, ano po ba yung gustong ituro po ng Panginoon dito? In the Gospel of Luke, Jesus didn't direct to tell them He is the one who pay our sins. Kasi meron po tayong utang sa Panginoon eh. Ano po ba yung utang natin sa Panginoon? Ano po ba yung malaking utang natin sa Panginoon? Simple kasalanan. Diba? At yung kasalanan ay hindi po natin kayang bayaran with ourselves. Kaya gumamit po siya ng illustration. Ngayon, pag ikaw ay may malaking kasalanan, like for example, ikaw nagkautang sa akin, malaki yung utang mo. Sobrang laki ng utang mo, sobrang dami mo nang iniisip. Sabihin ko sa'yo, Brad, huwag mo nang bayaran yung utang mo. Cancel na natin yung utang mo. Di ba? Ikaw na pinatawad, anong mararamdaman mo? Masaya po, di ba? Kasi bakit? Kasi binayaran yung utang eh. Kasi, to be honest, pag may utang ka, talagang may stress ka eh. Kasi paano mo pagkakasayin yung budget mo? Pero ito, sabi niya, kinansel ng Panginoon yung utang nila. So dito makita po natin sa dalawang karakter po dito, the Pharisees and the sinner woman. Yung sinner woman, maraming utang yun kasi marami siyang kasalanan na gawa eh. Prostitute, wala naman sinabi yung Bible, pero let's say ganun yung ginawa niya. Siya ay nagbebenta ng katawan, siya ay lahat na ng kasalanan na gawa niya. Pero dito po, makita po natin na nung narinig po niya yung mga mangaral ng Panginoon sa Kristo na kahit ano man yung kasalanan na gawa po natin, pag tayo po ay lalapit sa Kanya, God is willing to forgive us. Amen? Kasi dito, makita po natin may dalawang karakter, Pharisee and the sinner. So ano po ba ang pagkakaiba po ng Pharisee and the sinner sa mga kasalanan? Same lang. Whether you are a Bible expert, maski tayo po ay nagpipreach, wala po tayo pinagkaiba sa mga kasalanan eh. Kasi remember, bago po tayo tumayo dito, we are sinners. Meron na nag-share sa atin ng gospel. Amen? At yun po yung katotohanan na wala po yan, hindi po tinitignan ng Panginoon yung kung ano po yung nagawa po natin. Hindi po siya tumitingin kung kabisado mo yung Bible, hindi siya tumitingin kung lagi kang nag-aaral ng salita po ng Panginoon. At tinitignan po niya sa atin yung puso po natin. Amen? At dito po, I believe na itong si Simon, he realized that he is a sinner. Look at your Bible, verse 43 to 46.
Simon answered and said, I suppose that he to whom he forgave most. And he said unto him, thou hast rightly judged. Tapos ang ginawa po ng Panginoon, sa verse 44, and he returned to the woman and said unto Simon, see thou this woman? Nakita mo ba po itong babae na to? Sabi niya kay Simon, I entered into thine house. Thou gavest me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears and wiped them with the hairs of her head. So verse 45, thou gavest me no kiss, but this woman, this sinner woman, since the time I came in hath not ceased to kiss my feet. Verse 46, my head with oil is not anoint, but this woman hath anointed my feet with ointment. Imagine, kung ikaw yung nasa katayuan po ni Simon na Pharisee, pag sinabi sa ng Panginoon to, Simon, itong babae na to, kahit na makasalanan, ang dami niyang nagawa sa akin. Her love. Makita po natin yung love. Si una pa lang, doon pa lang sa verse 37, makita po natin, ang question po dito, how we know, paano natin malalaman kung ang tao ay talagang ligtas? How we know if people say, dito po sa ating church, sa loob po ng church, how we know kung yung nasa loob ay totoong ligtas? That's the question. Look at this woman. Diba? So, how we know? The question is, paano natin malalaman kung ang tao ay totoong ligtas? Diba? Itong babae po na ito na makasalanan, kung makikita po natin sa verse 37, hindi naman po siya in-invite sa loob ng bahay ng Swiss, doon po ang Panginoon sa Kristo. Pero pumunta po siya. Kung i-apply po natin sa panahon natin ngayon, kahit hindi mo invite yung tao, pag alam mo na ang Panginoon sa Kristo ay nandoon sa place na yun, hindi mo na kailangan pumunta eh. Kusa kang pupunta eh. Tama po? Why? Because ang sineserban niya, ang Panginoon. Malamang itong babae po na ito ay na-realize na siya ay sinat, kaya na ginagawa po yung na grabe yung devotion niya sa Panginoon. Actually, yung babasagin mo, napakamahal. Kasi hindi naman niya gagamitin yan pag hindi importante yung tao eh. So makita po natin dito, nakita po ng Panginoon yung puso niya. Itong babae po nito. Kaya nga dito sa ating main text, ang sabi niya, wherefore I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven. Why? For she loved much. Diba? Ito po yung tumutukoy, she loved much. Ito po yung tumutukoy doon po sa babaeng makasalanan. Kasi talagang makikita mo sa buhay niya na talagang nagbago po siya. Amen? Binigay niya yung mahalaga sa kanya. Pangalawa, yung nagpakumbaba siya. Humility po yung tawag po doon eh. Yung buhok mo is ipangpunas po doon sa paa. Tapos umiiyak ka. Diba? Sobrang tuwa niya dahil sa sinatawag siya ng Panginoon ay yung luha niya talagang bumuhos. So hindi niya ma-express yung nararamdaman niya dahil pinatawag po siya eh. Number one is yung pong humility. Makita po natin yung humility. Paano natin malalaman na ang tao ay ligtas? Humility. Papakumbaba. Kahit na alam niya na Pharisee, mayroong mga Pharisees doon sa paligid niya, kahit na alam niya na i-judge sa mga Pharisee na ito, hindi niya tinignan po eh. Kasi tinignan niya, yung focus niya yung Panginoon. Amen? At ang makita po natin dito, ang sign po na ang tao ay ligtas, she gave her best to God. Nakita po natin yan sa verse 37, yung nga pong alabaster box. Binigay niya yung mahalaga sa kanya. At sa makita po natin na pagkakailangan na ang tao ay ligtas, yung mapagkumbaba. Humility. Kahit na siya niya judge ng mga tao, hinayaan niya lang na mag-focus siya with His Christ. At ang isa po makita po natin, love.
Pag wala pong love sa atin, hindi ko makita yung love sa atin. Di ba, kagaya po ng babae nito. Yung kiss na mabibasa po niyo dyan sa verse 38, ang salitang kiss po is para po sa mga Hudyo. Yan po yung respect. Di ba, nagbebeso-beso dito sa Middle East, di ba? Kahit mga lalaki, nagbebeso-beso po. Yes. Kung titignan po natin, parang sa ating mga Pilipino, parang sagwan tignan po, di ba? Pero sa kanila, sa mga Arab, is a sign of love yun eh. Respect po yung makita po natin na hinalikan po niya yung paan ng Panginoon sa Kristo as a symbol of love. And sa verse 39, truth is more than, makita po natin dito, Jesus is more than a prophet. He is a God. Kasi nabasa niya yung isip ni Simon sa verse 39. He knows what is on our mind. Alam niya po kung ano po yung nasa isip po natin. Kaya wala po tayong maitatago sa Panginoon. Kahit nasabihin po natin na lagi po akong nagbabasa ng Bible. Pero nakikita yung loob po natin, hindi naman po nag-harmony. Hindi po siya parang, hindi po nakikita yung love. Wala pong epekto po yung pagpupunta natin sa church. Wala pong epekto yung ginagawa natin sa Panginoon pag wala pong love. Kaya nga pong example po dito yung sinner woman eh. Diba? And Jesus Christ know what Simon thought. Sa verse 40, at ayun nga po, at dito po sa verse 43 to 46, makita po natin na na-realize po siguro ni Simon na siya ay isang makasalanan. Kasi ginawa pong illustrate ng Panginoon yung babae sa kanya eh. Sabi sa verse 43. Sa verse 44, see thou this woman, I entered into thine house. Thou gavest me water. Wala po siyang ganong ginawang effort sa kay Jesus eh. Kasi kung alam niya kung talagang si Simon, kasi si Simon nagsisik po siya sa Pharisee. Kung talagang kilala niya si Jesus ay nire-respeto niya siya, di ba bibisitahin niya eh. Remember the setting on the old times, sandal lang ang sinusuot ng mga tao na wala pang sapatos eh. Kaya pagka pumasok ka sa bahay, binibitahan ka ng isang tao, mga Pharisees, kailangan mong nasan mo na yung paa. Kasi dito sa verse 30, makita mo, diretsong kumain ng Panginoon sa Kristo eh. Di man lang siya inoferan ng panghugas ng paa, di man lang siya kinis. Makita po natin yung difference po, di ba? Pharisees who know about Bible, they know about the law, pero makita po natin wala pong love sa kanila. Eh ito po yung isa pong truth na meron pong purpose ang buhay o meron pong purpose ang Panginoon kung bakit po pumunta si Jesus dito sa bahay ng Pharisees. To save them also. To save these Pharisees, even his critics. Di ba? Tingnan po natin yung grace po ng Panginoon. Actually, my title po is, nakalimutan ko banggitin. My title of my sermon is The Grace That Welcome the Worst of Us. The Grace That Welcome the Worst of Us. Ibig sabihin, welcome po ng Panginoon, maski ikaw man ay nasa church, hindi ginajudge tayo, hindi po tayo ginajudge ng Panginoon. Ang gusto niya, maligtas po yung mga tao. Ikaw man ay Hudyo, ikaw man ay Gentiles, makasalanan, di ba? Gusto niya iligtas eh. Kaya ito yung purpose po ng Panginoon dahil na in-accept niya yung invitation ni Simon to awakening him. Di ba? Jesus' purpose is to awakening him, to awakening us. And hope, or siguro, in our midst, meron pong tao o bisita tayo na nagsisik po ng salita po ng Panginoon. At meron pong kagaya po nitong babae na ito na makasalanan na nagsisik po ng kasagutan sa kanyang problema. Hindi niya nakaya po yung bigat ng kanya. Imagine, a sinner woman, the city. Sabihin, prostitute, di ba?
Ginajudge siya ng mga tao. Imagine kung anong nararamdaman po nitong babae na ito habang ginajudge siya ng mga tao. Kahiya-hiya yung na, yung halos gumanong ka na sa kakahiyan na kasi yun yung tingin sa'yo eh. Makasalanan eh. Pero makita po natin dito, ang Panginoon po, hindi niya tinignan po yung kasalanan niya. Ang tinignan po ng Panginoon sa Kristo, yung puso. Jesus looked in our hearts, not our works. And that's true. At makita po natin yung pangatlong po is the forgiver. A Pharisee, a sinner woman, and pangatlong po is the forgiver. He is the only one who have the authority to forgive. Siya lang po yung mayroong kakayanan na magpatawad. Kaya sabi nga po sa parable pinatawad, sabi na kay Simon, nung pinatawad, sino sa kanila yung mas magmamahal sa nagpatawad? Siyempre, yung malaking kasalanan. God is not impressed with our works. God is not impressed because we memorize the Bible. God impressed because kung talagang pinagsisihan po natin yung nagawa natin kasalanan. At doon po yung tinitignan po ng Panginoon. At sabi niya, bilang pagtatapos, sabi po niya dyan, sa verse 48 to 50, and he said unto her, thy sins are forgiven. And they that sat at meat with him began to say within themselves, who is this that forgiveth sin also? So makita po natin dito, yung tanong po ng mga Pharisees, sino itong tao na ito na may nagpapatawad? So kung titignan po natin yung kanyang salita, hindi nila maunawaan po ano. Meron po ba sa atin dito sa ating kalagitnaan na may authority na magpatawad? Wala po. Sino lang ang mayroong authority na magpatawad? Diyos lang. Diba? At dito po, makita po natin, yung forgiver doon po sa parable, si Jesus Christ po yung forgiver, yung nagpautang. Inansel niya yung utang natin, which is, yun po yung kasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin eh. Wala, kahit gaano pa karami yung pera po natin, hindi po natin kaya. Kahit sabi nga po dito sa parable, thy sins are forgiven eh. Inansel ko na yung utang mo, utang natin, which is yun yung kasalanan. So meron po, ano po yung ginawa po ng babae? Diba? Na-cancel yung kanyang pag-uutang sa Panginoon nung siya po ay nag-repent. Nagsisiyap na nagbukuran niyo po yung kasalanan. Kasi makita niyo po yung action niya eh. Hindi naman niya gagawin yun na ibibigay niya yung best niya eh. Yung alabaster box, malamang yung pabango na yun, ginagamit niya sa kanyang anak buhay. We don't know. Malamang he is a GRO. I will use the word GRO. Kasi yung pabango, yun yung nag-aakit sa mga customer eh. Diba po? Kinasa niya, ibig sabihin talagang makita mo na nagsisi. Kaya makita mo dito, thy sins are forgiven. Amen. Kaya makita po natin na sobrang grabe yung love nitong babae na to dahil siya po ay pinatawad ng Panginoon. Narinig niya mismo sa Panginoon sa Kristo. Verse 48, and he said unto her, thy sins are forgiven. At nais ko lang magbigyan ng diin dito, hindi po yung ginawa ng babae yung nakapagligtas po sa kanya. Sa verse 50, bilang pagtatapos, sabi po ng Bible, he said to the woman, thy faith hath saved thee. Go in peace. Yung pananampalataya niya kay Jesus Christ. Nung kinilala niya na Panginoon sa Kristo, tagapagligtas ng kanyang buhay, hindi niya kayang iligtas yung sarili niya. Ano sabi? Niligtas siya nung pananampalataya niya kay Jesus eh. Kasi hindi naman pupunta itong babae doon sa loob ng bahay ng mga Pharisees kung hindi niya nakilala mismo yung si Jesus. Ibig sabihin, grabe yung pagmamahal niya sa Panginoon. Kaya nakikita po yung, tingnan niyo po yung effort niya, yung kanya pong time, yung kanya pong devotion,
And nakaka-bless po yung gantong tao po, no? And masasabi mo na talaga na itong tao na to, this sister, is really saved. Why? Nakikita yung love. Di ba? Nakaka-bless. And you know who you are. I will not mention your name. Praise the Lord for your life, by supporting our mission. May the God bless you more. And nawa po ay maka-encourage pa po, no? Maka-encourage yung ganito mga tao sa mga kapatiran. Kasi once na mayroong ganito na yung the way he loved God, the way he give on, nakaka-bless eh. Bakit kaya ganito tong tao na to? Paano niya nagagawa yun? Because he's truly saved eh. Ligtas talaga siya. Di ba? Amen? And yun po, thy faith hath saved thee. Nais ko lang po bigyan ng date dito yung pananampalatayang babae na to ang nakapagligtas sa kanya. And yun lamang po, and to God be all the glory. Amen. Okay, so the Pharisees is a kind of person, they were religious, they were prominent people, they well known, or they are very knowledgeable in the laws, in Torah, or in Pentateuch, which means in the Bible is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. But knowledge will cause you to look down people. Knowledge will cause you to look down people, because you will boast yourself of there's no wrong. You will read the Bible 3 times a year, 4 times a year, 5 times a year, and you know everything about the Bible, but again will lead you to degrade, to look down people around you. So, nawala po yung audio po. Ulitin ko sa Yan po, okay na po. Ulitin ko. Yung Pharisee, they are prominent, religious, well-known about the laws or Torah. Hello? Hello? Okay. I repeat it again. Pharisees is Namamatay po yata yung transmitter nung microphone na yan, Pastor. Mag-handheld po ba kami available na handheld?
naka-charge, hindi naka-charge. Hello? Ulitin ko. Pang-apat, take 4. Pharisee is a prominent and religious people. They are knowledgeable regarding the laws, the Torah, the Pentateuch, or the book of Pentateuch, which is in Old Testament, Genesis to Deuteronomy, and well known in the customs of the Jews. But knowledge will lead you or will lead them to looking down the people around them or to degrade the people, especially those who are in the low stages of life. Jesus compared both creditors, both the Pharisees and the women. Kaya nagbanggit siya sa verse number 41 to 42. The one is having 100 pence. The other one is 50 pence. But they are both creditors. We are same sinners. Either you are king, you are president, you are in the positions, or you are religious, we are both sinners. Okay? In the passage, Simon looking down or degrade the woman to justify and to protect his integrity as a Pharisee. The woman acknowledged her sins by her actions. What is the woman's actions? Humility. He demonstrates how she loved the Lord by kissing the Lord's feet, by brushing in her hair the Lord's feet, by spending much money buying the alabaster box or the perfume. Her dedication to God is that much great. Jesus is God because he has the power to forgive sins. He has the power to know the heart of all men. He knows your heart right now. Either you come to worship or you come just because to impress others in the church. He knows everything. The truth in this passage is that Jesus demonstrates compassion to us as sinners. Ito yung nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maramdaman natin yung passion, magkaroon tayo ng compassion sa bawat kaluluwa. Amen? I do hope and praying that this Jesus' demonstration of compassion ay magkaroon tayo. I can preach without compassion. You can share the gospel without compassion. You can use your money without compassion. Everything you can spend in the ministry without compassion. But those you spend your time, your talent, your treasure
will become nothing without compassion. Because Jesus, when he demonstrated compassion to the woman changed. She dedicated her whole life to serve Jesus Christ. So even those valued things to her, she gave it to the Lord. And what is the valued things you have right now? Ano yung merong pinakamahalagang bagay na meron ka ngayon na pwede mong ipagpalit sa Panginoon? O na pwede mong ibigay sa Panginoon? Tayo pong lahat ay manalangin. Every eye closed, every head bowed, let's go to God in prayer. Sa ating po mga bisita, mahal po kayo ng Panginoon. Hindi po aksidente na kayo po ay inimbitahan sa church. Kayo po hinahanap ng Diyos. As the Bible says, Jesus came to seek those lost. And sinners are lost in Christ. We are all lost. But thank be to God, He found us through the Lord Jesus Christ, through the gospel of the Lord Jesus Christ. If you don't want to be lost forever, then believe in Jesus Christ. Believe that He died for you. Believe that He rose again at the third day. Siya'y namatay at nabuhay na muli sa iyo. Pagpapakita na siya'y makapangyarihan, na may pagkabuhay na maguli sa Panginoong Jesucristo. To those believers, if we truly love God, if we truly believe that He is, Jesus Christ is God and He is powerful. He already demonstrated His love, His compassion to us by giving His own life in the cross. He take our place in the cross. Our actions, our responsibility is to serve Him. Our responsibility is to share the gospel to the lost. Our responsibility is to demonstrate the compassion that God that compassion us or compassionate us. Not just we go Sunday to church, prayer meeting, but we as believers show and demonstrate that compassion that God had demonstrated to us. Gracious Father in heaven, we thank you, Father, for the compassion, for the love, for the salvation
You save us. You rescued us from being perished. Thank you for the promise of life. Thank you for the eternal life you have promised to us. Thank you, Lord, for long sufferings you show daily to us, O God. Thank you, Lord. We pray that those words we heard will shine in our hearts and our mind, that will help us daily in our living, who we are, O Lord, in this life, or who we are in your front, O Lord. May your name be glorified and magnified. All these things we ask and pray in Christ Jesus' name. Amen. All right, thank you very much, Brother Benji, and welcome po sa ating po mga bisita. Enjoy your fellowship dyan sa Kuwait. Ating po mga bisita, thank you very much dun sa mga nag-invite. God bless you. And to those na invite, enjoy nyo po yung fellowship dyan. And magpatuloy po kayo. We are praying for you. God bless you.